Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Tila paparating na ang isang mainit na sagupaan sa pagitan ng man in uniform. Ang hanay ng mga pandigmaan ay nagpakita na ng kahandaan para sa aksyon. Sinasabing ang target nila ay ang mga bayarang lesbo na sumusunod sa utos ni Kuting. Ang sitwasyon ay nagiging mas tensyon habang lumalakas ang sigawan ng protesta. Ang pagkakahati ng mga alagad ng batas ay nagiging malinaw. Ang panig na kontra kay Kuting ay tila mas handang ipaglaban ang kanilang paninindigan. Ang mga bayarang lesbo ay tinuturing na sagabal sa hustisya ng bayan. Ang galit ng mga mamamayan ay naipasa na rin sa hanay ng militar at pulisya. Ang posibilidad ng sagupaan ay nagdala ng kaba sa publiko. Ang mga kasandaluhan ay inaasahan maging neutral, ngunit tila mas panig sa bayan. Ang pagkakahati sa pwersa ay sinyalis ng malawakang krisis sa pamahalaan. Ang kalagayan ay maaaring humantong sa seryosong kaguluhan kung walang mapayapang solusyon. Ang hanay ng mga men in uniform ay mukhang nawawalan ng tiwala kay sa liderato na si Kuting ng Norte na ito. Ang aksyon na ito ay sumasalamin sa hinain ng mas malawak na masa. Ang lahat ay umaasang magwagi ang hustisya sa kabila ng namuong tensyon. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. In-rate niya, 1995, 15 years time frame. Ikot yung panahon, takot na takot yung China sa atin. Noong 1995, nagpapaala, pwede ba kaming gumawa ng mga barong-barong dyan sa mischief reef? Oh, ano nangyari? Pwede, sige, gawa kayo. Bati tayo. Steady lang, steady. Oh, steady Eddie. Ano nangyari? Military base ngayon, tinatakot tayo. Kanila daw yung bundagat. Ang inang mga yan. Bakit? Kasi nga, the same cycle. After Ramos, Erap Estrada, hindi nagustuhan ng tao. People power na naman. Oh, waiting lang yun, ha? Hindi yung droga, hindi yung korupsyon na nakawan ng gobyerno pera ninyo. Yun, waiting money yun. Pinalit si... sakit sa puso, Pinalit si Si GMA. After 4 years, ayaw na sa kanya. After 3 years, ayaw na sa kanya ng tao. Pikang-pika na. Gusto na magkudeta ng mga military, ha? And then, biglang, okay, si PJ na lang, si FPJ. Artista na lang, okay na. Total, mabait naman niya sa mga sine niya. Ang ayun. Ang probinsyano, di ba? Yung 357, Magnum 357, ang dalubhasa, pucha, hanip mga, sa iyo, akin ang tondo. O, di ba? Yung mga sine niya, ang galing niya babugbugin mo na, tapos doon, siya na yung gaganyan-ganyan, panalo. Pagpanunasan na, kakalusin ka na. Di ba? Anak ng toko, ayan. Dinaya. I am sorry. Hello, Garci. Will I lead 1 million votes? Oh. Na-recording yung... sa Malacanang, Meron doong karakter doon sa Malacanang na pinadala ng mga official, mga ka-ranger ko, Mga ka-ranger ko. Mr. Madam, hindi ko nasabihin yung kung sino siya. Oh, Mr. Yu. Mr. Yu, meron kaming listening device na natagpuan. Meron. Para yung mapakinggan natin yung mga komunista sa gobyerno. Imagine na armed forces, nag-iisip, para pakinggan natin yung mga komunista dyan sa gobyerno. Meron ng mga komunista sa gobyerno at that time, 2004, 2004. But that time, na ngayon? 2024, 20 years ago. Yung AFP,
merong listening device, pakinggan natin yung we want your go signal. Imagine hindi ayaw pa makinig na AAP, humihingi pa ng authority from Malacanang. Listening device. Maganda yan. Pero ito ipakinggan nyo itong numero na ito. Puta, akala ng mga military totoong kwento yan all right, totoong kwento. Akala ng mga military, puta yan to, sino to, gagawin to, baka, puta, komunista to Biglang, kring, on yung tape. Hello, Garcia. Na-tape pa po siya. Na-tape yung conversation. Ganyan yung mga sundalo. May problema tayo, sir. Bakit? Ano yun? Na-tape namin yung presidente. Na-tape namin yung presidente. Puta ragis. Ha? Pakinggan. Hello, Garcia. Puta ragis. Tapos lumabas yung nag-leak. Whether binenta or hindi binenta or nag-isip na this is wrong. Idealistic kami. Ilabas natin to. Pumunta sa NBI. Pagpunta sa NBI, may pumunta na kay Bunye. This is the real tape. This is the splice to hanip yan. The intent was to listen to the conversations ng mga CPP, NPA, NDF in government. And it turned out, ang na-record, Presidente ng Pilipinas. Hello, Garcia. Anak ng toka. Ba't tayo napunta doon? Nalagay siya. 10 years siya. 9 years. GMA. And now she's a congresswoman yata, di ba? The same, na cycle. Ay, nako, cycle, ikot-ikot. What are you hoping to accomplish? Okay, biglang, Duterte. Yay, Duterte. Ang probinsyano, panalo si probinsyano. Biglang, after Cory, si Benigno muna, si Junior, no? Si Noynoying. Wala rin Bakit? Kulang na nga, yung not prepared to be president also. And we're hoping, again, yung search ng values ng Pilipino, tanga kasi tayo, hindi natin alam yung gusto nating hanapin Ayan, pwede na yan, mabait yan, anak yan ni Cory. Yung tendency is pagka yung anak, okay din. Yung ganun ba? Loyal din sa taong bayan, etc. Ayun, kay Noynoy nga ang joke dun Tapos, gusto niya pumalit sa kanya si Marojas, di ba yung ganun-ganun? yung sa traffic, di ba? Tapos yung hawak na martilyo yung hawak kami martilyo sa pupukpok sa silya, alam mong photo ops lang Anak ng toko tayo talaga. Buti nga natalo yon ni Duterte. Natalo ni Duterte. Si Duterte, kaya binoto ng tao kasi naubusan na ang mga taong bayan sa listahan. At least nag-level up yun ng konti. One step from the ladder, no? One step sa ladder ng success. Isang step lang. There are 100 steps. 100 step na ladder, no? To make 100 years. Kung dyan, naka one step ka lang, naboto mo si Duterte. Uy, tama experiment ng tao at walang nangyari dun sa Smartmatic na nandaya 5 milyon, no amount 16 million pa rin si Duterte. Dapat 21 million. And then, ayun na yun, nagising yung tao doon. Pucha, pwede naman pala na magkaroon tayong presidente na siga, na gumagawa. Pero ang problema is still there. Okay, in-emphasize ko, mga Pilipino, mga Duterte fans, supporters, Duterte forever. Kami, Pilipino forever kami. Hinayupaks. So, nilagay mo si Duterte, siya naboto siya. Pinakita ng 2016 election, it was an exercise of sovereign will. Maraming taong bayan, yun yung lessons learned doon. When the people unite to show, to enforce
to claim what should be, no? To emphasize yung sovereign will nila, pwede. Manalong presidente na Duterte, probinsyano from Parpar, Davao, na palamura, na ropor sa kanyang law school, ropor, panay chicks sa kinatupag, o panay bulakbol. Pero imagine kung ang isang tao na nabigyan ng pag-asa, pwede pala maging presidente na magaling. Ang problema, lumagay siya dito sa sistema, ganun pa rin. The same cycle. Bakit? Kasi nga hindi natin naintindihan yung problema. Yung problema is that paulit-ulit tayo doon sa cycle of greed, corruption, deception. When you have a President Duterte na nasa puso ang Pilipinas, na nag-graduate sa presidency niya, na mahirap pa rin yung tao, sayang yung tao. Sayang. Kasi tayo, di natin naintindihan. Tapos ang tendency natin, pagka ibinigay na siyang trabaho, bahala ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Basta we expect na lang. Yun yung mali natin eh. So ang daming mali. No? So nakikita ninyo, it has to be a whole of nation approach. No amount sa leader. No amount. It will be the same problem. You still enter the same cycle. No? People will use that leader. And up to now, people are using the popularity of the old man, Duterte, and the Vice President, Duterte. People are riding on the popularity. Kaya nga, brushing elbows with the Dutertes, speaking well of the Dutertes. Ako, ayoko nga mag-speak well. Mga mama, walang yan. Para di ako ma-identify doon sa mga tao na speaking well, pero may agenda kayo. Tanginang yan. Yung mga plastic eh. Because you belong to the same cycle, to the same arena na dog eats dog. People use people to propel their agenda, and I'm sure Inday Sara will take note kasi biniktima siya. Putangin ang ginawa sa kanya, ginamit siya para lang malagay yung presidente na yan. Hanip yan. Tapos pupukulan mo ng ganun. Kaya tama lang yung sinabing hukayin yung bangkay. Para iparamdam sa inyo, tanginan mo, tatay mo, hukayin ko. Yung tatay ko ginagago mo, yun nagpalibing sa tatay mo eh. Yun yung talagang salita nun, interpretation. No? I-type nyo sa Google, what does hukayin ang bangkay, hukayin ng bangkay at itapon sa West Philippine Sea? Ano yung ibang synonym? Yun yung sasabihin sa yung Google, tangina ka. Hukayin ko yung tatay mo eh, gago ka. Yung tatay ko nagpalibing yan eh, ini-incarcerate mo ngayon, gago kayo ah. Tatay ko nagpalibing sa tatay mo, talagang hukayin ko yung tatay mo. Taki ng mga taong yan, gago. Mga walang niya kayo, manggagamit talaga. Kaya nga, it violates the true value of the Filipino eh. Puta nang gagamitin mo, ganun-ganun ka, paswitams pa kayo, na pakita mo, may pahawak-hawak ka pang ganyan, gago. Nakakaya kayo. Binoto namin kayo kasi we were expecting na maging magandang takbo ng Pilipinas. Na sinabi mo na continuity, pero wala. Ginamit mo taong bayan din, binola mo taong bayan. And now, ikaw pa ngayon yung magaling. Ikaw pa ngayon yung tatawa-tawa ka. Okay lang, sige lang. Tumawa kang gusto mo, bilang na yung araw nyo. Bilang na talaga yung araw nyo. So, okay. So, you see the problem? Cycle. Sara, ilagay nyo ngayon. Ande, after Duterte, continuity. BBM. Nasa 2 years na tayo. Ganyan. Papunta tayong 3rd year, may eleksyon. Uy, okay na naman ang mga alipores, no? Pero yung iba, yung mga diehard na BBM, diehard na Tambi,
buhaya, Crocs, pinipilit nilang nirarally nila si Duterte. Tinatakot-takot. Mr. President Duterte, huwag ka matatakot. Puta na ang taong bayan, sasagipin ka. No? Yung taong bayan, poprotektahan ka. Pagka yung mga ano-ano na yan, basta malaga, i-announce nyo kaagad pagka nandyan na yung dadamputin ka, kukuhanin ka, hindi. Ako naman, sinasabi ko sa inyo mga Marcos, pagka ginawa niya, revolusyon talagang magiging resulta, revolusyon. At pagka umabot nga tayo doon sa revolusyon na yan, na sinasabi ko, na iwasan ninyo, yari kayo sa taong bayan. Uubusin kayo talaga eh. Walang patawad yun. I'm not threatening you. I am helping you. Helping put some sense into your brainless na ampaw na yung nothing here inside, nothing here. Panay na yan, singhot na eh. I'm trying to help you na hindi kayo umabot doon because I respect the name. Once upon a time, I believe in your father. Once upon a time, it was part of my growing up, yung tatay mo. And I joined the armed forces because I learned that there was this war hero Marcos, Major Marcos, etc., na Medal of Valor, kuno-kuno, etc. Na-inspire ako. And then he became senator, and then he became president. Na-inspire ako. Gusto ko rin maging presidente. Pero wala rin, kasi gago yung sistema na natin eh. So, ikot-ikot tayo, after Duterte, Marcos, and then ngayon, nagdedelikado ka, Marcos. Nagdedelikado ka, BBM. Kasi inaway ninyo si Sara. Nagsasalita na. Isang salita lang ni Sara ngayon. Nagulat kayong lahat. Pagka sunod-sunod yan ni Sara. Nakisang salita lang may nadidinig ng unity. Galing sa iyo hanip ka. Matapos mong sirain yung band, yung friendship na yon. I was deceived ka pa, gago. Tas ngayon tatawa ka unity, gago. Mag-declare ka ng martial law, wala na. Hindi takot ang tao eh. Hindi na matatakot. Ako hindi ko takot sa martial law. Mag-declare ka ng martial law, sasabihin ko, I am undeclaring it. People of the Philippines, you do not, naniwala kayo dyan, martial law? Sa ating galing yung power. Ito tayo, ito yung Constitution, nilagyan natin niya ng we do ordain and promulgate this Constitution. Kaya natin nilagyan ng power ng martial law, kasi gusto natin matino, walang kalaban. Ang ginagawa ngayon, tatakutin tayo ng martial law kasi tayo yung kalaban. Gago! Anong presidente ka? Okay, kaya nga layo, ito lang sila eh. Nangako, we will uphold the Constitution. Ito yung Constitution, tayo to. Kaya kayo, mga kababayan, dapat alam ninyo yung power ninyo. Mahina kayo, ting-ting, pagkaisa. Pero pagka pinagsama-sama mo taong bayan, emphasize your sovereign will, hindi mo mabali yung ting-ting. At pinakita yan ng 2016 elections. Boto nyo pinagsama-sama, hindi natalo ng Smartmatic. 5 milyon lang ang dinaya nila. Nabawasan, 21 million, naging 16 million. Panalo pa rin ang Duterte. So, kung ang taong bayan ay nag-unite, kaya ninyong marating yung Pilipinas na inaasam-asam ninyong maganda. Pero pagkakanya-kanya tayo, walang mangyayari. Vloggers, kung kanya-kanya kayo, walang mangyayari. Hirap naman ito. Puso. Walang mangyayari. Okay. So, yung agenda is, ano ba talaga problema? Maraming sasagot, corruption, political ek-ek. That's the short-term problem. Short-term problem. That's the immediate problem. In fact, it is not the actual problem. It is a manifestation of a greater problem. Parang teacher, no?
Teacher, sir, question. Oh, yun. It is a symptom of a greater problem. The greater problem is that we have eroded our morals. We have failed in our Filipino families the breeding of the right people, the right Filipino. Tama. Yung nag-comment kanina kay Commander Bukay, mag-pop out ko na lang. Ano yata yun? Sorry, nasa dulo yung ano ko. Sorry tama yun yung Filipino ideology, no? We have failed in the breeding of the right Filipino. Yun, ang original problem. Kasi lumaki yung tao, no? Lumaki yung tao, na-educate siya, na-expose siya, and then, bungko na. Pero tignan yung mga Duterte. Tignan yung Duterte. Ba't ganun? Matitino ang mga Duterte. May morals, may values. Kasi nga, yung pamilya ng Duterte, hinubog ng lolo ng mga Duterte. No? Yung ano nila, yung clan, nahubog sila. Kaya nga, ang gumagraduate ngayon, nagkaroon ka ng presidente, palamura. Para sa iba na mga desente, putang mura ka ng mura, hindi ka presidentiable. Pero sa iba kasi, yun ang mahalaga, huwag ka magmura. Pero okay lang magnakaw. Okay, huwag ka magmumura, bawal yun. Hindi yun desente. Hindi naman yung mga dilawan noon, di ba? Yung pinupukol kila kay Duterte. And to the point na si Duterte, ayoko na magmura. Pinagbabawalan ako ng mga... Why are you trying to change the person for what he is? Kaya mo, magmura kung gusto mo. Putang ina, magmura ka kung gusto mo. Walang kaplastikan. Pero yung sa mga dilawan, gusto nila, okay lang, wag ka magmura in public. Plastic kunwari, pero magmura ka gusto mo, pagka ano. Ano yung kaplastikan yon? Pero yung performance, baliwala sa kanila. Magnakaw ka gusto mo, pabayaan mo yung mga magnanakaw. Bayaan mo yung mga nangyayari ng mga maling sistema. Okay. So, tingnan mo yung pamilyang Marcos. Pare-pares naman tayo ng generation. Pero bakit may pamilyang Marcos? Walang empathy itong BBM. Pwede ba gawin yung relo mo? Ba't ko ibibigay yung relo ko sa'yo? Okay, nandun na tayong mali. Ba't mo ngayon paparusahan yung tao? Ba't mo sininggle out yung tao? No? AFP, you don't even have to announce na pinarusahan yung tao. Just to save a faceless president. You do not have to announce to the public, no, na pinarusahan namin yung tao. Alam natin may problema. Alam natin. Pero yung action ng AFP, I'm talking to you as an upper class. Hirap maging upper class, ano? Kinakailangan meron ka example, ano? Mas gusto ko nga, bugoy-bugoy eh. Pero as an upper class, you do not have to make epal yung mag-a-announce ka na pinarusahan mo na, what are you trying to save? Or what you're trying to make sip-sip for? Yung tao, sisirain nyo yung karir. Yung tao na bata nga kasalanan ba niya? Wala naman sinasabing bawal. Yun yung punto. Pero kung antimano, meron kayong preemptive na mga memo, you do not do that. Guided yung bata. Diba? Kung ikaw mag-ooperate ka, mag-New Year na tayo ngayon, mag-Christmas, mag-New Year. Bawal magpaputok ng barel kasi baka may tamaan. May guideline. Yung PNP nga, gagawin pa, tetaypan pa yung baril eh. Bawal ka naman. Tanggalin mo yung, ewan ko ba, may pirma-pirma pa. Para kayo walang tiwala sa mga tao. So, bakit nyo paparusahan yung tao just to show to the world na you did something kasi mali
And then, in-announce nyo pa lalo na mali Pero anong gagawin nyo doon sa maling sagot ng presidente? Sabihan niyo yung presidente, Mr. President, mali naman yung sinabi mo Ba't yung bibigay relo mo? Ay, nako. Anyway, mga palpak. So, kung kahit si Sara Duterte, ilagay nyo dyan, people power, nagising, mainit ang ulo ni Inday, tapos wala na to. Tikpos ang Marcos, iba lumipad na. Ay, nandiyan si Inday Sara, and then normal na naman tayo. You expect a better Philippines? Of course not. Of course not. I'm telling you already, do not expect a better Philippines even there is a change of leadership. Because iisa lang si Sara. I'm emphasizing it has to be a whole of nation approach to stop anything that is wrong, to correct the country, to put us right back into track, and to ensure na everything will go well. Hindi dapat si Sara lang ang aasahan. It has to be you, me, lahat tayo. Full of nation approach. So, yun. Kaya nga, the reason for the vlogs, ng mga panaginip vlogs is, okay, in the event na magkaroon ng option 7, umabot sa option 7, nag-revgov tayo. Kasi yung option 1 simple lang good governance. Good governance. Ande, option 1, option 2, ganon. Call a friend, mag-unite kayo. Get rid of yung mga mali dyan sa, kung kinakailan yung asawa mo, busalan mo. Yung ganun ba? Huwag ka magpa-under, ikaw ang binoto, hindi asawa mo. Pero, pagdating mo sa, lumakpas ka sa option 2, sorry. Sorry. Decline. Commander Tom, sorry, Intel. Hindi pwedeng hindi pwedeng basta-basta na yung natin. Ikaw ang binoto ng tao, hindi si First Lady, hindi si Tamba. Yun, yung doon. Hindi pwede. Yung kinakailangan, the only way out, BBM, is good governance. 4 years to go, less than 4 years to go. But kung ganyan ay ugali mo, again, Filipino people, what are you expecting? Magbabago pa ba? Hindi. Breeding. Okay. So, anong hinihintay ninyo? Si Sara. Kasi between Marcos and Sara, bilang ito, Commander-in-Chief, ano yung stand niya? Pro-US. Ito, pro-China kuno, sinasabi ninyo. Hindi, pro-people yan. Nagkataon sa pagiging pro-people, kinakailangan neutral ka. No? Ayaw mo mapagiram taong bayan. Neutral ka, kausapin mo ang China. Marunong pa kayo sa konstitusyon. Nakalagay sa konstitusyon natin, an independent foreign policy. Independent foreign policy ba yon na meron kang EDGA base sa Pilipinas, pinayagan mo? Hindi lang siyam. 5, ginawa mo siyam ngayon, 17. Okay, sige, sasabihin nyo para to quell the interest of the Filipino people against it is para sa mga disaster, makakatulong yan. Tantado, tignan nyo nangyari. Bicol, Binaba, nasan yun? Nasan yung EDCA bases nyo? Saan yung mga Pilipino? Yung mga Amerikano? You have 50,000 Americans here in the country. Nasan sila? Na sinasabi ninyo, kaya nilalagay yung bases na yan, parang humanitarian, ek-ek ninyo. Utot nyo, tignan nyo, baha. Tapos kayo mismong gobyerno, sasabihin nyo, hindi namin na kayo matutulungan. Sarado na tindahan, wala na, hindi na namin kaya, overwhelmed kami. Ba't hindi kayo tumawag doon sa sinasabi ninyo na tutulong? Kasi ampaw kayo Sinungaling kayo.